alam ko naman darating sa punto na may katapusan ng lahat. Kasi hindi naman tayo bata, tumatanda. Alam naman natin ang basketball or any sports na hindi naman patandaan. Di ba? So, sa akin kasi yung nakikita ko na yung takbo ng karir ko na nagiging limitado na yung playing time ko, sabi ko, it's about time na siguro. Okay na yun. 14 years is 14 years. Sabi ko, napakalaking tulong na sa akin. Kumbaga, nabago rin yung buhay ko, yung 14 years. Kasi, nagsimula ako sa basketball nang ako lang mag-isa. Hindi alam sa amin na nung first year ko, hindi alam sa amin na sa ibang school na ako nag-aaral. Ano yan? Mula sa FEU. Hindi nila alam. Nag-shift ka na. Nasa JRU na ako. Hindi alam nung mom ko. Kasi yung business din ng mom ko, meron kami mga pwesto sa palengke. So, nagdi-deliver kami ng mga frozen foods, yung mga dressed chicken. Talaga? Yun ang negosyo ng mom ko. So, nagkataon lang nung manalo ako ng slam dunk. Siyempre, nasa newspaper. Lahat ng newspaper. Doon lang nalaman, ha? Oo, nung pupunta rin sa isang pwesto namin na may umuupa, sabi niya, Kacholing, yung anak mo nasa Jari. Nung una, ayaw niya talaga. Gusto magtapos ako ng doon, buhat doon. Naging okay yung mom ko. Okay. Sige, okay lang. Hindi ang gusto ko. So, medtech nung una, gusto niya maging doktor ka? Siyempre, bilang anak tayo, pag sinabi ng magulang mo, medyo susunod ka kahit, di ba? Sinabi ko rin sa kanya, ma'am, talagang hindi. Nahihirapan ako dyan sa course na yun. Talagang gusto ko ako mag-basketball. Pumayag naman siya. Okay, ayos. And siyempre, eventually, you ended up becoming one of the PBA's 25 greatest players. Siyempre, kailangan i-prove ko sa mom ko talaga yun, di ba? Kailangan patunayan ko naman, mali ka. Di ba? Kung ano yung ginusto ko, dapat patunayan ko sa mami ko na magiging successful ako doon sa career na yun. Okay. Naging happy naman yung mami ko. Okay, so daddy ko.